Josue chapter 1 verse 7, 8 and 9. Ayan. Josue chapter 1 verse 7, sabi po dito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na buti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat sa patuloy na kabutihan mo sa amin, sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob mo po sa amin, sa patuloy na nariyan kang umaalalay, sa kabila ng marami po kaming kahinaan, sa kabila ng marami po kaming hindi kayang gawin, nariyan ka, Panginoon, na siyang nagpapalakas po sa amin. Kaya lahat ng bagay ay kaya naming gawin dahil nariyan ka sa aming harapan na upang patuloy na handa kaming turuan at handa kaming palakasin sa ngalan po ng paglilingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa aming pong mga buhay. At ngayong gabi, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw nga po ang siyang mangusap, ikaw ang magsalita, Panginoon, sa puso ng bawat isa, at mananatili pong bukas ang aming kaisipan, ang aming puso, na upang ang iyong pong mga salita na aming mapapakinggan, maririnig, Lord, ito po'y malaya, O Diyos, na tumimo sa puso namin, malaya itong kumintal sa aming pong mga puso, Panginoon, at ito po, Panginoon, ay magrerema sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo akong itago sa iyong likuran, sa aking pong pagbabahagi ng salita, na upang ikaw ang siyang makita, maramdaman, maranasan, at hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, ngayon pa lamang kiniklaim na po namin, nire-receive na po namin, nagdideklara po kami ng katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal, pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakaganda yung ating pong key verse. At isa itong pampalakas, tinig sa ating pong paglilingkod. Isang paalala po ito. Itong conversation na ito, mga kapatid, ay bagong si Josue na yung mamumuno, no, sa pag-travel papuntang lupang pangako. Siya na yung leader na pumalit, no? Pinalitan niya si Moses. At alam naman natin ang nangyari kay Moses kung bakit hindi siya nakarating sa lupang pangako. Bagamat marami po siyang contribution, no po, na napagtagumpayan din niya, kanya lang yung nga hindi siya nakarating na lupang pangako. Siya po'y binawian ng buhay, ng hina, tumanda. Pero ang pinakamaganda ron na tanaw, pinatanaw lang ng Panginoon yung lupang pangako sa kanya. Kasi sa leadership ni Moses, ay talagang grabe, no? Libu-libong Israelita ang kanya pong pinangunahan,
no po, at para makapunta sa lupang pangako. No po, at nakita naman natin yung nangyari. At ngayon po ay isinalin kay Josue yung pag-travel sa lupang pangako na pangungunahan niya ang mga Israelita. Si Moses po, si Josue po ay siya po ang bukod-tanging leader na nakarating, no, sa lupang pangako. Ito po yung advice ng Panginoon sa kanya. Ito po yung advice na ito na siyang kailangan magpakalakas. Amen? Sabi niya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Praise God. Very strong message ni Lord sa buhay ni Josue at maging sa atin. Ito po yung naka-address kay Josue at naka-address din po ito sa atin bilang mananampalataya na gumaganap sa salita ng Panginoon. Kaya gusto ko pong mangusap sa paksa na success is already guaranteed by God. Hallelujah. Amen. Sabihin natin sa ating sarili, successful ako. Amen. Hallelujah. Kasama ko si Lord. Hallelujah. Success is already guaranteed by God. Amen. Kung alam lang natin, lagi, nare-remind lang natin lagi sa ating sarili yung word ng Panginoon na tayo po'y magpakalakas lagi, magpakatapang. Parang alam niyo yun, magpakatapang. Sabi nga ng mga alam niyo po may motto ang mga military Alam yan ni Bishop Arthur yung motto ng mga soldier. Ang motto ng mga military, be first before you complain. Be first before you complain. Pero ang mga motto ng mga men of God, women of God, mga lingkod ng Panginoon na gumaganap sa salita ng Diyos, be first, no complain. Doon. Hallelujah. Magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Amen. Hallelujah. Kailangan ang mga lalaki ng Diyos certified na LGBT. Hallelujah, no? Dapat ang lalaki certified LGBT. Ano po yung LGBT? Lalaking ganap, barakong tunay. Di ba? Hallelujah. Kaya dapat maging matapang po tayo na harapin. Hallelujah. At ganapin ang salita ng Panginoon. Amen? We must obey the following steps. May mga steps po, may mga hakbang. Hakbangin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pagka sinabi natin harapin ang ngalan ng paglilingkod, hindi pwede dito yung lambot-lambot. Amen? Alam niyo yon, yung matamlay. Hallelujah. Hindi pwede sa lingkod, hindi pwede sa ngalan ng paglilingkod. Yung reklamador, ika nga. Alam nyo, nakaka-bless at talagang mismong kaming mag-asawa ay sobrang blessed sa grupo na ito, sa grupo natin. Salamat kay Lord dahil alam nyo yun, na-connect kami sa grupo na ito. Yung connection, yan ay biyaya ng Panginoon Na-connect kami sa grupo na to at naranasan namin yung talagang tunay at totoong mission talaga. Na sacrifice talaga. Hallelujah. Amen. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay, alam niyo yun, hindi siya strong sa paglilingkod, ay malabo na makaganap ng mission. Kaya nga, dala-dala namin. Alam niyo yun, after ng mission, dala-dala namin papuntang Pangasinan yung natutunan namin sa mission. Hallelujah. Dala-dala namin. Kaya sabi ko, Lord, wala nang dahilan na kami aatras. Walang dahilan na hindi ipagpapatuloy ang gawain. Dahil sabi ni Lord, pagpakalakas kang mabuti. Amen? Kung gusto natin kung katulad ni Josue, bakit siya nakarating ng lupang pangako? Dahil yung instruction ng Panginoon, ginanap po niya. Yung instruction ng Panginoon, hallelujah, ay inilagay niya sa kanyang puso.
Yung sinasabi ng Panginoon, inilagay niya sa damdamin niya. Amen? Ang ganda po nito sabi nga niya, no? Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawasan saan ka man pumaroon. Alam niyo po sa paglilingkod, kinakailangan direct yung ating paningin sa ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga po ng Hebrews, 'di ba? Na look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Lagi lang tayong nakatingin sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan kasi may kahinaan niya. Alam niyo po, ang panahon natin ngayon, kontaminado na po ng kahinaan. Ang panahon natin ngayon, laganap na ang maaaring magpahina sa ating paglilingkod. Yes, kahit saan natin ibaling ang ating paningin, kahit saan natin ibaling ang ating kaisipan, mapa-social media man yan, kahit saan, mayroon at mayroon kang makikita na maaaring makaapekto sa iyong pananampalataya. Mayroon at mayroon kang makikita na maaaring makaapekto sa iyong paglilingkod. Kaya nga sabi po dito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti para makarating siya sa lupang pangako. Kinakailangan magpakalakas at magpakatapang dapat si Josue na kinakailangan nating tularan. Dapat maging matapang tayong dalahin ang salita ng Panginoon, walang takot. Hallelujah, dalahin ang salita ng Diyos. Ako po nabibless dahil sa pribilehiyo na ibinigay sa akin ni Lord. Alam niyo po dito sa bayan namin ng Mangaldan. Hallelujah. Nung nakaraan taon nagkaroon ng piyesta, Pindang Festival. Hallelujah. Alam niyo naman pag piyesta. Hallelujah, no? Maraming tao at makikita mo mas lamang yung mga nagiinuman, mga ganon. Likas na yun Pero alam niyo po, biyaya ni Lord, binigyan ako ng pagkakataon na pumuntang stage at mag-share ng gospel ng Panginoon. Aba, para silang nasindihan dahil talagang walang pangiwi-ngiwi. Ibig sabihin, walang patumpik-tumpik, hindi patumpik-tumpik, direct to the point na ang tao kapag siya ay hiwalay sa Panginoon, wala kang magagawa. Kahit ikaw ang pinakamilyonaryo, trilyonaryo, sabi ko, at ikaw ay hiwalay sa Panginoon na wala kang relasyon sa Diyos, na wala kang Kristo sa puso, I'm sorry to say, kako, na talagang ikaw ay hiwalay. Wala kang magagawa. Kailangan mo ang Panginoon. Alam niyo po, I'm so blessed sa ginawa ni Lord sa buhay ko noon, time na yon. Dahil ang daming nakarinig. Hallelujah. At kailan lang, noong Sunday ng gabi, mayroong gabi ng pasasalamat, puro mga pastor yun na doon. Praise God, binigyan ulit ako ng pagkakataon na mag-pray sa stage. Kaya salamat sa Lord, ang point dito is magpakatapang lang tayo. Dapat strong tayo po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ibig ko pong sabihin dito, ibig sabihin ng Panginoon na tayo pong naglilingkod sa Diyos na katulad ni Josue, na kapag gusto niyang makarating sa lupang pangako, kailangan niyang magpakatapang. Amen? Hallelujah. Katulad ni Moses, dapat higitan pa yung tapang na pinakita ni Moses. Tapang po yun. Yung ikaw ay hahabulin, hinahabol si Moses at ng mga Israelita, buong bayan ng Diyos hinahabol ni Paraon, at na-conquer sila, nalagay sila doon sa Red Sea, di ba? Wala na silang tatakbuhan, nag-ihiyawan yung mga tao. Ano na Moses? Ano na ngayon? Saan tayo tatakbo? Di ba? Ano na ngayon Moses? Paano na ngayon ang gagawin natin? Nariyan na si Paraon. Mamamatay na tayo rito. Hallelujah. Kung gano'n ang maririnig mo at walang tapang yung leader na yon, ibibigay na talaga, susuko na. Pero hindi. Pinanghawakan pa rin niya ng mahigpit yung kanyang tungkod at itinaas niya na may magagawa pa rin ang Panginoon. Ano nangyari? Hinati ng Panginoon ang dagat. Hallelujah. At sila'y nakatawid.
Minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon ng kailangan na mangibabaw yung tapang natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Stand firm tayo sa tapang, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung Red Sea is nagre-represent na talagang ikaw ay dapat umasa sa Panginoon, na dapat ikaw ay magtiwala sa Panginoon. Amen? At yung ilang ay nagre-represent ng trials and problem na kinakailangan mangibabaw at mangibabaw pa rin ang Panginoon sa iyong buhay, na magkaroon ka ng tapang. Magkaroon tayo ng tapang. Amen? Na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Success is already guaranteed by God. Nilikha tayo, dinisenyo tayo na mananagumpay. Dinisenyo tayo, hallelujah. Amen. Actually, bago tayo, yung pagkasilang pa lang natin, yung pagkasilang pa lang natin sa mundong ito'y mananagumpay na tayo. Di ba? Yung ikaw ay mailuwal lang sa mundong ibabaw na ito'y tagumpay ka na, mananagumpay ka na. Hallelujah. Ikaw yung nanalo. Diba? Ikaw yung nanalo na talagang nailuwal sa mundong ibabaw na ito at binigyan tayo ng pagtatagumpay. Amen? Success is already guaranteed by God. Lagi natin isipin na tayo'y mananagumpay, hindi tayo talunan. Amen? Dumarating man ang kalungkutan, mananagumpay ako, Lord. Di po ba? Dumarating man yung alinlangan, mananagumpay ako, Lord. Mapagtatagumpayan ko ito, Panginoon. Amen? Katulad ng sinasabi ko lagi sa street evangelism ko, binibigyan ko ng kondisyon yung mga nakikinig at hindi nakikinig. Basta't nagsabi ako, okay. Kasi lahat ng akin pong pinupuntahan, mga mga palengke, ganon. Siyempre may timbangan yung mga yon, may sukatan yung mga yon. Sabi ko, okay, kuha kayo ng panukat, kuha kayo ng timbangan ngayon. Timbangin natin ngayon yung problema natin. Yung problema, yung trials and problem, karamdaman, anumang klase at uri ng problema, timbangin natin, sukatin natin. At sukatin din natin yung habag ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung merciful ng Panginoon, yung plano ng Diyos sa atin. Kapag nasumpungan ninyo, kung ganon, na mas mahaba pa yung trials, problem mo, mas mahaba pa yung karamdaman, mas mabigat pa yung karamdaman na mayroon ka kaysa pagmamahal ng Diyos, huwag ka nang sumunod. Huwag ka nang maglingkod. Huwag mo na akong pakinggan, sabi ko. Pero hindi po eh. Ang problema natatapos. Ang karamdaman may katapusan. Ang lahat ng bagay na nakikita natin may hangganan. Ang problema, dinadaanan lang yan, hindi tinatambayan. Kaya huwag tayo tumambay. Huwag mong tambayan ang problema. Hanapan natin ng solusyon ng problema nang may tapang na kasama ang Panginoon. Amen. Pero ang pagmamahal ng Diyos, wala na tayo. Nariyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon, sabi ko. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katapusan. Ang kahabagan ng Diyos ay walang hangganan. Amen? So walang dahilan na tayo ay mapanghinaan ng loob at hindi sumunod sa Panginoon. Tayo po, kung si Josue ay nagta-travel siya papuntang lupang pangako, tayo naman nagta-travel tayo, hallelujah. Papunta saan? Papunta sa walang hanggang buhay. Amen? Hallelujah. Tayo nagta-travel, hallelujah, sa mga reward na pwedeng ibigay ng Lord sa ating buhay. Amen. Kaya dapat, lagi nating sabihin, success is already guaranteed by God. Amen. We must obey the following steps. Amen. Number one, step 1. Hallelujah. Verse 7. According to the Bible, says in Hosea chapter 1 verse 7, sabi po niya, hallelujah. Yun nga po, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses, na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Number 1. Step 1. You need to be courageous. Amen? Courageous for you to be strong in facing all your duties and responsibility. Maging matapang tayo.
Hallelujah. Ang kailangan natin maging matapang. Maging matapang na upang maging malakas. 'Di ba? Pag hindi ka maging matapang, wala. Dapat maging matapang ka muna. Amen? Maging matapang ka muna na harapin, hallelujah, maging matapang ka muna sa paglilingkod, and strong. At yun ay magdadala ng kalakasan na haharapin natin ang mga duties and responsibility natin. Amen. Salamat sa Lord. Hallelujah. Ano po? Kasi actually ang aking pong history as a pastor, naging disciple po ako ng how many years? Almost 6 years po akong disciple sa church. No po, almost nahulma yung heart ko about sa paglilingkod talaga. At disciple po ako, nag-aakay po kami ng mga kapatiran sa Bible study. Ako yung nagbubukas ng Bible study. Walang support talaga yun. Yes. Hallelujah. Pag nag-invite ako ng kapatiran sa church, sariling finances namin. Tapos nung nagpastor na po ako, nung inordin ako as a pastor, wala talagang suporta. Yes, hallelujah. Nag-start po ako kamay lang. Alam niyo yon, a cappella. Tapos may nagbigay sa aking acoustic guitar. Hallelujah. Pagwahayo ako, nakabisikleta po ako. May bisikleta po akong binuo, 2,500 pa noon. Hayo ako, yun ang gamit ko. Pagka may mga pastors meeting, sumasali ako sa mga ministerial, yung mga kasabayan kong mga pastor, lalaki ng church, may mga sasakyan, may mga motor, pero hindi ako naging, alam niyo yun, hindi sumagi sa isip ko na ako po ay mainggit or bakit ganun. Parang mayaman, parang alam niyo po yun. Kasi kung ang basihan natin lagi nating iniwasan ko sa puso ko na i-compare yung sarili ko sa ibang mga pastor. Iniwasan ko sa sarili ko na i-compare ko yung sarili ko sa pastor na ako'y ganito lang. Kasi maaawa ka talaga at hindi na matihan ang finances. Hallelujah. Ang laki ng church na ikaw ay totoo. Hindi po yan ang basihan. Ang mga kulto, mas malalaki pa po ang simbahan nila. Amen. Hallelujah. Kailangan may tapang. Kailangan matapang ka lang na ipahayag ang salita ng Diyos. Focus lang sa pagpapahayag ng salita. Hayaan mo yan sila. Amen. Kasi iba-iba po yung senaryo ng kwento ng buhay natin. Parang kamay. Yung daliri natin, pag in-street mo siya, magkakapantay ba? Hindi. Hindi siya magpakakapantay. Di ba? Yung hilalaki, yung tuturo, yung palasinsingan, yung kalingkingan, iba eh. Hindi siya pantay. Pero once na may dadamputin ka, may hahawakan ka, nagiging pantay na sila. Minsan ganun po yung buhay natin bilang mananampalataya. Amen. Kung ano yung mayroon tayo at kung ano yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord, no po, magpakatapang lang tayo. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, bawal ang tuwag. Kasi yan ang number 1 na kandidato papuntang kapahamakan. Kapag ang isang mananampalataya may kaduwagan sa paglilingkod. Hallelujah. Hindi po kailangan. Amen? Kailangan may tapang. Hallelujah. Kailangan subok ng Panginoon, no po, yung ating pong paglilingkod. Kailangan wag liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Wag liliko sa kanan o sa kaliwa. Hallelujah. Dapat nakatuon lang ang ating paglilingkod. Hallelujah. Yung ating mga mata, yung ating unawa, yung ating damdamin ay nakatuon lang sa Panginoon. Kasi pagtutuon ka sa mga tao, maraming kahinaan yan. Ang tao po'y punong-puno ng kahinaan. Ang tao po'y punong-puno ng weakness. Hallelujah. Amen. Kapag titingin ka sa tao, sa paglilingkod, ang tignan mo yung strength niya. Pero karamihan nakatingin sa weakness. Kaya kasi ganito eh. Kaya alam niyo po ba, hallelujah, na nagkakaroon ng
away, tampo, di ba? Ganon. Dahil nakatuon sa weakness. Amen. Pero mga kapatid, hallelujah. Step 1, you need to be courageous for you to be strong in facing all your duties and responsibilities. Amen. Dapat tayo'y parakong tunay, ika nga, no? Lalaking ganap, parakong tunay. Hallelujah. Kailangan handa nating harapin ang mga paglilingkod na binibigay ni Lord sa atin. Amen. Go lang tayo. Go lang ng go. Hallelujah. Amen. Ang Panginoon, ipahawak natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating pong ginagawa. Hallelujah. Amen. Alam niyo po actually testimony rin po, maging kalakasan ng marami. Testimony ko po ito. Salamat sa Lord. Dito sa Mangaldan, honestly, wala akong support. Missing ko, wala po. At kami pa yung nagta-tithe sa mother church namin. Tithes of tithes. Even sa pagtitinda ko, hindi ko tinitignan kung ano yung sukli na ibibigay sa akin ng mother church. Never akong sinuportahan. Kahit nga sa mga anniversaries, wala talaga. Pero hindi ko tinitignan yung ginagawa niya sa akin. Ang tinitignan ko yung pwedeng gawin ng Diyos naman sa akin. Umuupa po kami ng 5,000 a month. Hallelujah. Tapos plus kuryente, tubig, tapos expenses namin. Hallelujah. Pero sabi ko, Lord, hallelujah. Lagi kong tinatandaan Alam nyo, lagi kong tinatandaan yung word ni Lord na very strong. Huwag mo siyang subukan, sabi niya. Hindi na pasusubok ang Panginoon. Pero pagdating sa ministry, sa pagbibigay sa ministry, hallelujah, sabi ni Lord, subukan mo ako. Sa bagay na ito, kundi ko buksan ang durungaw at buo sa iyo, masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah. Sabi ko, Lord, talagang tapos. Mag-i-income ka ng 200, 300 every Sunday. Tapos, ang monthly rental mo ay umaabot ng almost 7,000. Saan pupunta yun? Di po ba? Sabi ko, kung ganitong klase ng income namin, dadagdagan ko pa ng trabaho. Nagbukas kami ng children's ministry. Pinili din namin yung talagang kapos na kapos sa buhay. Yung talagang ni chinelas, hindi mo sila makikitaan ng, alam mo yun, yung ganun po. Hallelujah. But purihin po ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sa pagtitinda namin, parang ang gaan-gaan po. Parang ganon. Hallelujah. Kaya God is good all the time, mga kapatid. Amen. You need to be courageous for you to be strong and facing all your duties and responsibilities. Hallelujah. Dahil sabi po, magpakatapang kang mabuti. Amen? Magpakatapang kang mabuti at huwag mapanghinaan ng loob. Amen. Number 2, hallelujah. Step 2, mga kapatid. Hallelujah. Step 2, sabi po dito sa aklat ng, dito sa verse 8, ang sabi ng verse 8, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Praise the Lord. Hallelujah. Step 2, stand firm on the word of God. Amen. Tayuan natin ang salita ng Panginoon. Stand firm tayo sa word ng Panginoon. Stand firm on the word of God. Hallelujah. Dapat word ng Panginoon ang ating pinanghahawakan. Salita ng Panginoon. Alam niyo po hallelujah, pag binasa po natin ang salita ng Diyos, ang Bible. Hallelujah. Every day, every day, sabi niya dito huwag ihiwalay sa iyong bibig.
kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon iyong pagiginhawain ng iyong lakad. Stand firm on the word of God. Tayo po dapat ang principles natin is the word of God, not emotion. Amen. Minsan alam nyo, mag-ingat po tayo sa mga emosyon natin. Hallelujah. Dapat stand firm tayo sa word ng Panginoon. Hallelujah. The word of God. Amen. Dapat word of God pinanghahawakan talaga natin. Bakit? Emotion pwede kanyang mapahamak. Ano nangyari ka, Moses? Daig siya ng emosyon niya. Ano nangyari? Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanya, nauuhaw ang mga, sabi ng Panginoon, kasi ang form of government ng Panginoon during Moses' time, pag may kailangan ng mga Israelita, dumadaan talaga sila muna kay Moses. At Moses ang namamagitan sa Israelita sa Diyos. Nung ang mga Israelita ay nauuhaw na, anong sabi? Nagkukomplain, nagrereklamuhan na sila eh. Anong sabi kay Moses? Magsalita ka sa bato. Di ba? Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Pero nung nakaharap na ni Moses ang bato, ano nangyari? Dahil sa emosyon. Ang mga tao nagrereklamo, ang mga tao nag-ihiyawan, sinisisi, ganon, ganyan, di ba? Naghihiyawan, nagkakagulo ang mga tao. Inunahan siya ng emosyon niya. Anong ginawa ni Moses? Pinalo niya. Hindi lang isang beses niyang pinalo yung bato. Na ang sabi naman ng Lord sa kanya, magsalita ka lang. Amen? Stand firm on the word of God. Dapat panghawakan natin ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dapat yung salita ng Panginoon. Kaya ako po mga kapatid, salamat sa Lord dahil sinubukan ako ng Lord kung paano ko panghawakan ang word ng Panginoon. Noong may dinidikit pong barangay hall, hallelujah, ewan ko ba ba't ako yung pinili nila para magbasbas at magbigay message sa barangay. Nandoon si congressman. Stand firm ako sa word ng Panginoon. Hallelujah. Walang emosyon. Word ng Panginoon talaga ang binabanggit ko, na ang position ay panandalian lang. Na ang anumang bag na mayroon tayo sa mundong ibabaw na ito'y katiwala lang tayo ng Panginoon. Wala tayong masasabing pag-aari. Na anuman tayong lahat dito estranghero lang. Tayong lahat dito stewards lang. Katiwala lang ng Panginoon. Amen. Katiwala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yung isang congressman tumayo tapos nagbaw-baw-baw pa sa akin. Sabi ko, glory to God. Amen. Hallelujah. I'm sorry to say this, pero marami rin po ako nakikitang mga street preacher, mga talaga, bumabanat talaga in emotion. Hallelujah. Napapangunahan ng emosyon. Pag napatapat sila dun sa nanghihingi, pinapagalitan nila yung nanghihingi, nag-aaway na sila. Emotion. Hallelujah. Nadadala sila ng kanilang emosyon. Hallelujah. Hanggang sa pari-parehas lang sila, nag-aaway. Nakikita ko social media, sabi ko, grabe. Hallelujah. Natapatan lang sila ng may mga nagbibigay na basket, ganon. Binabanatan na. Hallelujah. Amen. Sa church, hindi basihan ng natutumba para ikaw ay binago ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hindi porkit tumba, ganon. Nangingisay, nag-iiyak, hallelujah. Hindi yan ang basihan na ikaw ay binago ni Lord. Ang basihan na binago ka ng Panginoon. Hallelujah. Nasa puso mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikaw ay patuloy nag-i-stand firm sa salita ng Panginoon. Amen. Di ako against sa mga ganoon. Pero ang point dito is stand firm on the word of God. Amen. Stand firm on the word of God. Ang word ng Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig.
Ang word ng Panginoon ay punong-puno ng pag-asa. Ang word ng Panginoon ay punong-puno ng encouragement. Ang word ng Panginoon ay punong-puno na nagbibigay ng pag-ibig sa ating buhay. Amen? Hindi siya nakukondemn. Hallelujah. Amen? Ang word ng Panginoon, mga kapatid, punong-puno siya ng pag-asa. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi po dito, mga kapatid, para tayo po ay maging matagumpay, hallelujah, sa ating paglilingkod, yung aklat ng kautusan ay lagi nating basahin araw-araw. Amen? John 3:16. Alam natin yun, John 3:16, dapat araw-araw natin basahin. Kasi actually sa totoo lang, bilang pastor din, from Genesis to Revelation, pag binasa mo yan, hindi mo kaagad makakatch up, hindi mo kaagad mauunawaan yung sinasabi ng Bible. Kasi wala ka doon sa senaryo eh. Wala ka doon sa sitwasyon. Yung kwento, yung isinulat doon sa kwento, wala ka talaga doon sa sitwasyon. Nababasa mo lang at wala ka talaga doon sa panahon na nandoon ka talaga. Unlike na yung nandoon ka, ikaw ang witness, ikaw ang saksi doon sa isinulat. Pwede mong maunawaan ka agad yun. Anong nangyari, paano, ano pa, di ba? Pero hindi po eh. Hindi ganun po eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, basahin araw-araw, dilidilihin araw-araw. Hallelujah, ang word ng Panginoon. At ang gusto ni Lord dito, mga kapatid, stand firm on the word of God. Amen? Stand firm. Hallelujah. Dapat manindigan sa salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord. Nung nabasa ko po ito, kahit na pagka mga pastor ang kaharap ko, medyo kinakabahan ako. Medyo kabado ako eh. Pag mga mananampalataya, mga missionary, medyo nakabahan ako. Alam niyo yung gano'n. Pero once na puro unbeliever ang kaharap ko at nandoon ako sa time na ihayag ang word ng Panginoon, malakas tayo. Amen? Hallelujah. Na ihayag ang word ng Panginoon. Amen. Glory to God. Stand firm on the word of God. Lagi nating tandaan, success is already guaranteed by God. Amen? Tayo po'y pinaraparada na sa parada ng pagtatagumpay. Mananagumpay po tayo, mga kapatid. Hindi tayo talunan. Mananagumpay po tayo sa larangan, sa lahat ng laban. Hallelujah, na ating pong haharapin sa mundong ito. Sa ngalan ng paglilingkod. Amen? Hallelujah. Number 3, mga kapatid. Pangatlo na po tayo. Step 3 na po tayo. You are designed to become victorious. Yes, tayo dinisenyo, mga kapatid, na mananagumpay. Sabi po dito sa verse 9, hallelujah, verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mga lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Sabi ng Panginoon kay Josue na hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po bilang mananampalataya na gumaganap sa salita ng Panginoon, dapat tayo magpakalakas. Huwag tayong magpakalakas tayo at magpakatapang. Amen. Hallelujah. You are designed to become victorious. Tayo po'y dinisenyo ni Lord na maging mananagumpay. Lahat ng bagay. Sabi ko nga, lahat ng bagay may design. Lahat ng bagay may purpose. Amen. Lahat ng bagay may mga purposes. Hallelujah. Bakit kailangan tayong magpakatapang? At kailangan tayong dilidilihin ang salita ng Diyos. Kasi dapat ready tayo, handa tayo. Ready natin, mga kapatid, na harapin ang ngalan ng paglilingkod. Kasi sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay negosyante at gusto mong magnegosyo, siyempre magtatanong ka sa mga nagninegosyo, tama? Hallelujah. Kung ikaw ay driver, at gusto mo matutong mag-drive, di ba? Kung gusto mo matutong mag-drive, saan ka magtatanong? Di ba? Doon sa driver. Di ba? Pero pagdating sa word ng Panginoon,
Pagdating sa salita ng Diyos, saan ka magtatanong? Siyempre doon sa naglilingkod sa Lord. Amen? Hallelujah. Kaya, be ready, sabi nga ng Lord. Maging matapang. Hallelujah. Ikintal sa salita ng Diyos ay dili-diliin araw at gabi. Amen? Magpakatapang tayong mabuti. Amen? Dalahin natin ang tapang natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dapat ang mananampalataya hindi kayang patigilin ng problema. Dapat tayong mga mananampalataya, hindi tayo kayang patigilin ng mga alinlangan. Dapat tayong mananampalataya, hindi ka kayang patigilin ng kawalan, ng kahirapan. Dapat tayong mga mananampalataya, hindi ka kayang patigilin ng kakapusan. Dapat tayong mga mananampalataya, hindi tayo kayang pigilin, hallelujah, ng mga emotions natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Be careful, mga kapatid. Amen. Basta't maging matapang tayo, magpakalakas lang po tayo, mga kapatid. Amen? Glory to Jesus. So yun lang, mga kapatid. Lagi nating tandaan, success is already guaranteed by God. Amen. We must obey the following steps. You need to be courageous for you to be strong in facing all your duties and responsibility. Yan po yung step 1. Step 2 is stand firm on the word of God. Hallelujah. And then step 3, you are designed to become victorious. Ang aking conclusion, obedience is the key to success that unlock God's treasure of blessing in our life. Amen? Yung pagsunod, hallelujah, yung obedience natin sa Lord. Hallelujah, sumunod lang tayo sa Panginoon. Anong pinapagawa ni Lord? Sunod lang tayo. Amen? Ganapin lang natin yung pinagagawa ni Lord sa buhay natin. Huwag tayong matatakutin. Amen? Huwag tayong, alam yun, huwag tayong lambutin, ika nga. Dapat pure strong tayo. Amen? Strong natin na dapat panghawakan ang salita ng Panginoon. Na hindi tayo dapat na mangpaypay at manghina. Dapat walang ibang nakikita sa ating panahon na very strong. Walang dapat ibang makita sa ating panahon na nasa paligid natin na strong siya, courageous siya sa kanyang paglilingkod. Hallelujah, mga daily devotion family. Amen? Pag daily devotion family, strong yan. Pag daily devotion family, courageous yan. Hindi basta-basta mga yan. Amen? Obeying reap rewards, while disobedience bring consequences. The act of obedience is of the heart. Our God requires wholehearted obedience from us. Amen? Kaya lagang pagsunod lang. Hallelujah, ang susi ng lahat. Amen? Kasi alam niyo po, ito yung conclusion ko, mga kapatid. Kahit anong galing natin sa paglilingkod, kahit anong talent natin sa paglilingkod, kung ayaw nating sumali sa ngalan ng paglilingkod, hallelujah, never tayong makapuntos niya. Amen? Kahit anong talent natin, kung hindi ayaw natin sumali, parang basketball. Magaling kang magbasketball, talent mo yung magbasketball, ayaw mo namang sumali sa paligsahan. Sa tingin mo ba makakapuntos ka? Hindi. Di ba? Never kang makapuntos. Pero kung hindi mo talent ang basketball, parang ayaw mo pa nga pero sumali ka sa patimpalak, sa paligsahan. At isa ka sa naging mythical five. Hallelujah. Isa ka doon sa naglalaro na ngayon. Sa possible na makapuntos ka. Ganun din sa paglilingkod sa Lord. Hallelujah. Kahit na anong galing natin sa paglilingkod or anong galing natin sa paghawak ng word ng Panginoon. Alam niyo, I'm sorry to say this, pero wag nating ma-misinterpret. Kahit anong galing natin na mag-share, na humawak ng word ng Panginoon, kung ayaw mong sumunod, hallelujah, ayaw mong mag-share, sa tingin ba natin may maliligtas? Wala. Di po ba? Hallelujah. Pero kung hindi ka magaling, wala kang alam sa word ng Panginoon, pero willing kang maglingkod, willing kang sumunod, may possible, hallelujah, na may maakay ka, ma-invite ka sa kaharian ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya,
lagi nating tandaan mga kapatid, success is already guaranteed by God. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa simple at pahit mong message, Lord. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin. Salamat, Lord, na kami ay panghahawakan namin, Lord, ang iyong salita. Patuloy, Lord, na walang dahilan ang aming buhay na kami ay tumigil. Walang dahilan, Lord, na kami ay mapanghinaan na loob sa paglilingkod. Gagayahin namin ang iyong sinabi sa buhay po ni Josue na magpakalakas at magpakatapang lang dahil kasama ka namin. Maraming salamat, Lord, sa tagumpay at patuloy na pagtatagumpay ng buhay ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, at ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Thank you.